Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, kasama po natin ang SCL at siyempre ang CL ng Pasay City Council. Walang iba kundi si Scout Escobar at si Scout Barnuevo. Okay, good morning, good morning, good morning. Good morning, sir. Okay, ang tanong ko, bakit nandito kayo ngayon dalawa o kayong lahat ng mga taga Pasay City Council sa Luneta? Ano po sir, upang makigunita po ng death anniversary po ng Gumbursa. Ang tanong ko, bakit kailangan nating gunitain ang death anniversary o martyrdom ng tatlong paring Pilipino na to? Ano po sir, kasi sir parang nagsisilbing respeto po or po. Kasi sir, malaki rin po ang naiambag nila sa bansang Pilipinas. Correct lang. Parang tribute po sir. Oo, tama. Ikaw? Hindi dapat natin nakakalimutan yung mga nagawa nila sa atin, sir, para makalaya tayo sa mga Kastila. Sa sakripisyo po nila. Or actually, napagbintangan sila talagang sumasama sa revolusyon. Pero ito ang nagsimula, ito ang nag-ignite ng revolusyon. Ang nagalit na mga Pilipino dahil sa pagkamatay ng tatlong. Yun po ang nagpamulat sa mga mata ng Pilipino, sir. Ayan, okay. Naku, maraming salamat at abangan ko kayo mamaya sa pag-aalay ng bulaklak. Okay, kasama naman din po natin ang dalawa pang scout ng Pasay City Council, Scout Pagulong and of course si Scout De Vera. Good morning, good morning, good morning. Good morning, sir. Ayan, okay. Bakit aga-aga nandito kayo ngayon sa Luneta? Ano ba ang ginagawa nyo dito? Para po gunitain yung kamatayan. Anniversary po ng kamatayan. Ayan, okay. O tatanungin ko, ano ba ang importansya ng paggunita ng martyrdom ng Gumbursa para sa isang scout na katulad mo? Kasi po sir, madami po silang naiambag sa Pilipinas, which is nagpamulat po sa mata ng mga Pilipino, kagaya po ni Andres Bonifacio, which is nasaksihan niya po yung pagkagarote po dun sa tatlong paring martir. So kaya talagang ito ang nag-inspire para yes po sir, madami pong Pilipinong na-inspire dahil po sa kanilang tatlo. Okay, o ikaw, ano masasabi mo ron? Dapat ba talaga natin gunitain ang martyrdom ng tatlong paring Pilipino? Hindi lang po bilang isang scout, bilang isang Pilipino din. Correct. Kailangan po naalala po natin yung mga mahalagang bagay na nangyari po sa past para hindi po maulit yung mga pagkakamaling na nangyari po dati. Kasi po napagkamalan pong mga rebelde yung mga Gumbursa. Wow, ang galing. Ano na ang mga ranggo nyo? Wala pa po. Wala. Dapat to. Asa ng inyong outfit advisor. Anyway, maraming salamat at congratulations syempre dahil kahit paano ay naka-attend kayo dito sa talagang taunang paggunita ng martyrdom ng Gumbursa. Okay. Sa mga dinakip ay ang tatlong paring sekular. Sila ay sina Mariano Gomez de Los Angeles, pari ng Bacoor, Jose Burgos, pari mula sa Manila Cathedral, at Jacinto Zamora, isang pura paroko ng Marikina. Noong ika-17 ng Pebrero, taong 1,872, ang malaking pulutong ng humihigit kumulang na 40,000 ang nagtipon sa lugar ng pagbitay sa Bagong Bayan. Inubaran ng kanilang mga damit at kinadena ang una sa Gumbursa na pinatay ay si Gomez, na nagsabi sa kanyang nagkumpisal, "Ama, alam ko na walang dahon na mahuhulog sa lupa
kundi kalooban ng Diyos. Dahil nais niya na ako ay mamatay dito, ang kanyang banal na kalooban ay mangyari. Ang sumunod ay si Zamora na tila naman na nawalan ng katinuan. Ang huli ay si Burgos na natakot na makitang mamatay ang kanyang mga kasamahan at bumulalas. Anong krimen ang nagawa ko? Posible bang mamatay ako ng ganito? Diyos ko, wala bang hustisya sa mundo? Inosente ako. Ngunit ang sabihin na si Jesus ay nagdusa ng parehong kapalaran, si Burgos ay tumindig na nagpitiw, na ipinatawad ang kanyang berdugo. Ang hindi makatarungang kapalaran na sinapit ng 3 sekular na pare ay kilalang kilala noon, hindi lamang sa mga gawa-gawang paratang na ginawa laban sa kanila, kundi sa bilis ng pamumuno ng Korte Militar ng Espanya. Maging ang Arsobispo ng Maynila ay tumanggi na tanggalan ng sutana na kusuotan ang 3 kleriko kahit sa gitna ng pagpolitikang presyon. Sa sandali ng kanilang pagpitay, inutusan niya ang bawat simbahan na magpaturog ng kanilang mga kampana upang ipaalam ang kanyang pagkilala sa kawalang kasalanan ng mga martir. Ngayon, gugunitain natin ang kanilang 152 taon ng pagkapitay. Ating tunghayan ang mga pangyayari na naganap sa 3 paring martir noon at iugnay ito sa mga nangyayari at hamon sa mga nangyayari ngayon. Alam kong walang dahon sa puno ang maaring mahulog maliban sa kalooban ng Diyos. Dahil hinihiling niyang mag-alay ako ng aking dugo, maganap nawa ang kanyang banal na kalooban. Kasama po natin ngayon si Robert Scout Marikina ng Circle 06 ng Marikina Council. Okay, good morning, good morning. Ayan. Kumusta ka naman? Okay lang, sir. Okay, bakit narito ka ngayon sa Luneta? Para ano, sir, matungayan yung ganap dito, sir. Okay, yung martyrdom, yung Yes, ano. sir. Bakit sa palagay mo importante sa isang scout ang i-commemorate ang martyrdom ng Gomburza? Kasi, sir, ano na natin, parang, ano, part ng ating, ano to, sir, kasaysayan. Correct. Kapansin-pansin ang dami ng mga girl at boy scouts na nasa dambana ng Gomburza upang makilahok sa pag-alala sa martyrdom ng 3 Pilipinong paring martir. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kumpara sa mga nagdaang panahon na dinungog ng mga scouts galing sa iba't ibang council sa National Capital Region ang nasabing paggunita. Kasama ang ilang matataas na liderato ng mga pampubliko at pribadong organisasyon, nakiisa ang mga scouts sa mataimtim na pag-aalay ng mga bulaklak at panalangin sa monumento ng 3 pari. Ang paggunita ay ginagawa taon-taon na naglalayon ding ipapatid sa mga scouts ang kahalagahan ng pagbalik sa nakaraan upang bigyan dangal ang mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kasarinlan ng bansang Pilipinas. Bukod sa mga senior, boy, robber at mga leader scouts, nandun din ang maraming mga kid at camp scouts at pati na ang representative ng mataas na pinuno ng scouting
na hindi nakakadalo sa importanteng paggunita sa ganitong kasaysayan. Muli, ang gawaing ito ay isa na namang inspirasyon para sa mga scouts na mahubog ang kaisipang nasyonalismo at patriotismo. Okay, kasama po natin si Ginoong Seon Valdez, ang Project Officer ng Boy Scouts of the Philippines na narito po ngayon sa Luneta para po siyempre gabayan ang mga scouts na sumama sa pag-commemorate ng Gombursa Martyrdom. Good morning, sir! Good morning, Sir Nixon. It's nice to see you again sa magandang event na inatenan ng Boy Scouts of the Philippines. And actually, this is a monumental commemoration to our three martyrs. Yeah. Sir, napansin ko, sobrang dami, sobrang saya ngayon dito sa Luneta dahil for the first time, kino-cover ko itong Gombursa. Ang dami pong Boy Scouts na ngayon at siyempre mga Girl Scouts ang sumama. Ano po masasabi niyo rito, sir? Well, actually, nakakataba ng puso, no, Sir Nix, tsaka nakakatuwa kasi for 4 years din ako sumasama sa Gombursa as project officer. Ngayon lang yung talagang huge number talaga at would like to thank also Lorena Landingin. Of course, yung OIC. And also the Manila Council, the Quezon City Council, the Pasay City Council, Pateros, Mandaluyong. Yun. Actually, nakita ko rin kanina yung ating yung Tops na winner na si Jasper and also yung Brighton. Yan, Brighton. Na talagang kasama sa mga namuna dito sa celebration. Nagpapasalamat ako. Sir, ito, ang tanong ko lang, ano bang importansya, bakit kailangan nandito ang mga Boy Scouts? Ano bang importansya ng Gombursa Martyrdom sa scouting? Well, malaki yung importansya ng Gombursa, kung mapapansin mo. Hindi tayo magkakaroon ng kasarinlan ngayon, Sir Nix, na ine-enjoy ng mga kabataan kung hindi dahil dito sa tatlong paring martir na ito, na actually napagbintangan nga lang sila ng treason. But apparently, maganda yung nangyari sa storya ng Gombursa na kung saan pumukaw sa damdamin ng bawat Pilipino, lalong-lalo na si Dr. Jose Rizal. Correct. Na gawin niya yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At doon din nag-alam yung damdamin ni Gat Andres Bonifacio na ituloy ang himagsikan para sa kalayahan ng mga bawat Pilipino, Sir Nix. Sir, matanong ko lang, ito po bang ginagawa ng mga bata na to? Pwede po bang maging way ito para makakuha sila ng merit badge? Yes, actually, Sir Nixon, ito ay considered as Filipino heritage, ito ang iniwang pamana sa atin ng ating mga bayaning nagsakripisyo at nagbigay ng kanilang mga buhay para lamang sa kalayaan na natatamo ng ating bansang Pilipinas ngayon, lalo-lalo na sa mga kabataan na ini-enjoy nila yung freedom na to. So ito mga kabataan na to, pwede na sila makakuha ng merit badge sa about history. Isa lang to sa phase. Sa mga, meron kasing 3 counseling. So sa Filipino heritage ba, ano ba yung ginawa mo? Katulad nito, ang paggunita ng ganitong kasaysayan ay isa sa part ng Filipino heritage. Wow, ang galing. So at least kahit paano yung mga Boy Scouts na narito ngayon ay magkakaroon sila ng way para maisama ito sa pagkuha o pagkamit na merit badge sa Filipino heritage. Tandaan natin na bawat activity na ginagawa ng Boy Scouts of the Philippines, especially sa mga ganitong klaseng commemoration, hindi lang ito dahil sa umattend ka, kundi pwede mo itong i-apply para doon sa merit badge na kukunin mo towards your rank up. Ang galing naman pala. Hindi naman pala nasayang ang pagod ng mga kabataan. Yeah, ito yung may kabuluhan. Kahit sa rover, pwede nila itong dahil this is part of their community service and also duty to country. Okay, sa rovers din po pala pwede. Sir, baka gusto niyong panawagan siyempre ang ating mga kabatang scouts sa paggugunita ng mga ganitong importanteng kasaysayan sa Pilipinas. Muli nagpapasalamat ako dun sa mga pumunta sa ating mga leaders who coordinated well excuse me, sa ganitong kaganapan. Excuse me. Actually, isang napakagandang simulain sa bawat kabataan na maintindihan natin kung bakit ba natin kailangan ipagdiwang ang mga bagay na ito. Hinihikayat ko ang lahat ng kabataang scouts na palagi natin babalikan ang ating history.
palagi nating babalikan ang ating kasaysayan kasi sa bawat kasaysayan na ating binabalikan, meron tayo napupulot na aral. Maya-maya pa ay nagsimula na ang pag-aalay ng mga bulaklak mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon na may kinalaman sa pangangalaga ng kasaysayan o kultura at tradisyong Pilipino. Bagamat kapansin-pansin na walang matataas na opisyal ang Boy Scouts of the Philippines at maging ang Girl Scouts of the Philippines, sila naman ay kinatawan ng daang-daang mga scouts mula sa iba't ibang council ng National Capital Region ng Boy Scouts of the Philippines na pinamunuan ng Project Officer na si Ginoong Shai Valdez at PR Officer na si Binibining Elaine Pare. Napakahalaga sa bawat isa, Boy or Girl Scout man o hindi, ang pagkilala sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng Pilipino. Ano man ang ating katayuan sa buhay, dapat bigyang pansin at oras ang ganitong okasyon. Hindi ito dapat baliwalain, kundi dapat ay isapuso ng bawat isa sa atin. Ang Boy Scouts of the Philippines at ang Girl Scouts of the Philippines kasama ang kanilang mga pinuno ay nagiging ehemplo ng mga Pilipino sa pagmamahal sa kanilang bayan. Okay, kasama naman po natin ngayon ang magagaling na scout ng mga taga Pasay City Council para po sa isang shout out! Shout out! Sir Justin! Oy, Sir Justin, hinahanap ka nila. Nasaan ka raw? Tutulog ka pa. Andito na kami! Sir, nasa ka na! Mga nanay, tatay, kuya, ate! Shout out! Di mo ako binigyan ng baon! Shout out sa'yo, mama! Di mo ako nilitaan ng pagkain! Shout out sa'yo, mama! Di mo ako ginising! Okay, kasama po natin ang 5 magagaling na scouts ng Mandaluyong City Council para sa isang shout out! Shout out! Shout out! Kay Sir Matela! Ano? Shout out sa mama ko! Sinayagan ako! Shout out sa mama ko, ma! Huwag ka magalit pag-uwi ko! Shout out kay Lolo! Bigla ako umuwi! Okay, thank you very much. Kasama po natin ang mga guwaping sa mga scouts ng mga taga Quezon City at syempre nag-iisang magandang taga Mandaluyong Council.